Alam natin na ang Diyos ay mabuti. Siya ay nagmamahal, nagmamalasakit, at pinatawad kahit na yung mga taong kagaya ko na hindi naman deserving na mapatawad. Tapos, binigay niya pa yung kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Hesus, para mamatay para sa ating kasalanan. At hindi niya yun ginawa nung tayo ay nagbago na. Kung hindi, sabi sa Romans 5:8, ginawa niya yun nung tayo ay makasalanan pa. Sobrang buti ng Diyos. Kaya kung iisipin natin kung gaano siya kabuti, halos hindi natin ito maipaliwanag. Halos hindi natin maintindihan. Ako pag iniisip ko, yung sabi ko, Lord, sobrang walang hanggan ng iyong pagmamahal. Ang hirap maintindihan kasi yung pagmamahal mo, hindi kagaya ng pagmamahal ko na mayroong limitasyon. At kahit anong magagandang description ang sabihin ko para sa Diyos, ay kulang pa rin iyon para maisalarawan kung gaano siya kabuti. Kaya nga, habang iniisip natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin, ay ang kasunod na tanong, paano naman tayo tutugon sa kanyang kabutihan? Anong magiging response natin sa natanggap nating kabutihan mula sa kanya? Nakakalungkot kasi may mga tao na ang nagiging tugon nila sa kabutihan ng Diyos ay pang-aabuso. Parang ang isang tao na nagte-take advantage sa kabutihan ng iba. Kaya nga, ang daming tao nagsasabi o nag-iisip na dahil ang Diyos ay mapagmahal, mahabagin, mabuti, kaya iniisip nila, sobrang mahal ako ng Diyos, kaya maiintindihan niya ako. Alam ng Diyos ang puso ko, kaya okay lang itong ginagawa ko, maiintindihan niya ako. Alam naman ni Lord na busy ako at meron din ako mga alalahanin, kaya saka na lang ako maglilingkod. Alam mo kaibigan, totoo na sobrang mabuti ang Diyos at mapagpatawad. Kaya lang, ang maling pagtugon sa kabutihan ng Diyos ay magdudulot sa iyo ng consequence. Ang pag-uusapan natin mamaya ay hango sa Salmo chapter 50. Dito natin makikita kung ano ang reaksyon ng Diyos sa dalawang klase ng grupo ng tao. Isang tumugon ng pagsusuko ng kanilang buhay sa Diyos bilang pasasalamat, at ang pangalawang grupo naman ay tumugon ng pang-aabuso at kawalan ng interes sa Diyos. Sabi sa Salmo 50:22-23, pakinggan ninyo ito, kayong mga nakalimot sa Diyos, dahil kung hindi, ay lilipulin ko kayo at wala makapagliligtas sa inyo. Ang naghahandog sa akin ng pasasalamat ay pinaparangalan ako, at ang nag-iingat sa kanyang pag-uugali ay ililigtas ko. Kaibigan, hindi nais ng Diyos na mapahama ka. Kaya sabi niya ay pakinggan ninyo ito. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na intindihin mo kung anong gusto niyang sabihin sa iyo at sundin mo ito. Kasi para ito sa iyong kabutihan. Kaibigan, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Paano ba tayo tutugon ng tama talaga sa kabutihan ng Diyos sa atin? Kung bago ka sa channel na ito, ay tapusin mo ang mensahe na ito kasi kung matututo kang mag-respond ng tama sa kabaitan ng Diyos, ay sabi sa talata, ay ililigtas ka niya. Kaya kaibigan, alamin mo lahat ng panuntunan na sasabihin niya sa iyo ngayon.